Welcome back at may gagawin tayong concert. Yan, 502C sa mga sawang-sawa na dyan sa concert. Pagpasensyaan nyo na. Paborito ko kasi ito mga boss eh. Ang daming dahilan kung bakit paborito ko yung concert. Kukwento ko lang sa inyo sa ibang pagkakataon. Ngayon, ang problema nito, ayaw mag-switch yung relay. Ngayon, ang background naman nito, matagal na, nagawa ko na to. Matagal na, siguro may isang taon na. Ngayon, nalinis ko to. Nirestore ko to dati. Galing to sa ibang paggawaan. Wala pa nga yung relay na yan. Ako na naglagay niyan. Then ngayon, dahil na-stock na naman o dinala nila sa Bulacan, madumi na naman ulit. So, gagawin natin dito ay linisan muna natin. Bugahan ko lang muna ng hangin. Kasi, ang gagawin natin ngayon ay troubleshooting. Hindi tayo magre-restore. Try nating i-repair ng diretso. Subukan ko lang mga boss kung kakayanin ng powers ko. Okay? So, bugahan ko muna ng hangin sa labas. Natin yung i-on muna na pala natin. Nalinis ko na ng konti bahagya yan. Konti na bahagya pa. Yung switch hindi talaga dyan nagpa-function. Kahit nakaano na tayo, ginagalaw-galaw na natin 'tong selector. Hindi yan gumagana. Yan. Ngayon, papakita ko sa inyo na sinukatan natin ng DC out. Wala siyang DC out pero ayaw gumana yung relay. Actually, naka-encounter na ako nito. Ganitong 2 ball dati. So, sa mga interesado, magkakaroon kayo ng ganitong baka makatulong to, kaya gawa natin ng video. Kadalasan kasi yung mga dinadala sa ating repair, mga puro kalawang na, kaya minsan hindi tayo nakakapag-video ng ganitong klaseng tika lang. Ayusin natin yung angulo. Taas natin yung camera. Yan. Kailangan kita yung tester at saka yung yung titisterin. Ngayon, gagawin natin dyan. Siyempre, number 1 procedure dito kapag ayaw mag-switch yung relay. Pwede mong checkin yung supply, pero pag ganitong pinakamalapit, check na muna yung DC out. Pwede ka dito sa resistor mag-check o kaya sa coil. Yun lang naman ang pinaka-expose dito na Ito naman, pwedeng ilagay yung negative ng tester dito sa ground, sa itim ng speaker out. Pwede dyan. Tapos same time yung tester mo ay ayan, so sukatan muna natin dito. So ayan, 0.010 sa kabila, 0.003. So normal yung DC. Check natin kung tama yung sukat natin. Check natin yung supply. Mayroong 47, negative 47 volts. So may supply siya. Ngayon, check natin yung sa relay. Kung may supply itong sa relay. Sa selector switch pala. Meron. Kabila, wala. So malamang naka to. Naka A plus B. Naka A plus B to. So okay dyan. Dito naman tayo sa So gagawin natin, patay muna natin. Kalasin natin. Para makabilo tayo. Kasi kung ganito lang, mahirapan din tayo. Dito naman, kung magto-troubleshoot ka, pwede naman ito lang na yung i-stay o wag kalasin. Pwede nang kalasin yung iba. Kasi magsusukat tayo ng supply. Okay? So abangan nyo kung ano yung mga nyo dito, mga gagawin natin. Tanggalin na natin muna to, yung speaker selector, yung speaker out pala, yan ito. Tapos ito, mapapansin yung wire na to para sa yan, sa speaker A and B, yan yung switch na yan. So pwede nating i-off natin ng ganyan. Tapos lagay natin yung camera. Tingnan nyo, may signs of repair na to. Kasi pinalitan ko na to ng mga piyesa, mga siguro mahigit mahigit isang taon na. Yan. So ready natin yung tester. Tika lang.
Alanganin. Ano bang pumipigil sa kanya dito para hindi natin maangat ng ano? Ito? Ay, ito ata. Ito. Tanggalin natin. Ayusin natin para kailangan makabilo tayo na. Yan. Iilalim natin. Kasi bumabangga. Para maihiga natin ng husto. Kaya ba ihiga? Natin ng husto yung nakasuntay. Ayan. Okay, pwede na. So dito, yung supply niya ay ito, yung galing sa ano, papunta to sa selector. Sa OCP naman, iba nasukat natin, wala tayong masukat na DC out dito. Ito yung pinaka-output niya, yan. So kailangan pala marunong na kayo mag-analyze ng circuit. Pag ganito, marunong na kayo magsukat ng voltahe, gumamit ng tester. Maraming gagawin dito na ano. Tapos may mga paraan dito, halimbawa pwede mong actual palitan or kaya tawag dito, may kinalawang o ano. Pero this time magsusukat tayo muna. Okay? So double check natin uli, DC out dito sa may relay, ayan. 0.3, tapos yung kabila 0.3. Ngayon yung supply naman ng relay, sukatin natin 47 kabila, so dapat 0 yan. Okay, may pumapasok ngayon papunta sa Zener diode, damping resistor, ito sa relay to. Hanapin natin dito yung resistor nya na damping, saan ba na punta? Okay, may supply siya mga boss. Ayan. Then OCP, normal yung supply, mayroong supply yung relay. So check muna natin yung OCP. Ano ba yung sinasabi kong OCP? Yung OCP kasi halimbawa ito, nandito yung OCP ng isang channel, sa kabila naman ito. So may diode dyan, saka may linya yan galing dito sa dalawang yan. Dito titingin, jumper yan, tatakbo dito, papunta dito, dadaan. Tas ito 0.06 naman siya, so safe pa siya, papunta dito. Galing ng OCP yan mga boss ha. Yung OCP ay yung ano, overcurrent protection. Then magti-trigger yan dito sa relay para hindi siya magano. So normal naman, hindi naman umabot kasi pag sa OCP kasi, tandaan nyo yung diode na yan, yung ano, yung OCP. Yung OCP kasi, ito yung OCP sample. So may kita kayo ditong transistor, ayan. Tapos may 41, 48 na diode. Yung pinaka dulo niyan, papunta na yan. Ganon din sa kabila, magkasama lang yan. Ito naman yung kabilang OCP. Ayan, ito. Yan yun. Yung transistor yan, 9014 o 5551. So ito yan. So dito OCP nya, ayan o. Naka-on pa ba to? Naka-on pa. So gagawin natin, okay naman yung OCP. Malamang may tubol yan dito sa relay section. Yan. So para ma-check natin ang husto, kalasin talaga natin. So saglit lang, ikat na natin kasi humaba na yung video. Kakalas. Okay mga boss, so nakalas na natin para makabilo tayo. Ngayon, nakikita nyo tong yung diode na yan, yung Zener diode na yan na 1 watt 6.8 volts. Dapat may masukat tayo na supply dyan. Galing yan dito sa 220k na dropping resistor, tapos papunta dito. So dapat sa pin na yan, ito yan eh. Ito yan, yung asa na ba yung ano, from dito, ito may 220k na resistor yan.
Tapos may capacitor, dapat may masukat tayo dyan, at least mga 7 volts. So hanapan natin ng ano, ayan. Tama yung angulo yan. Ilagay natin to dito sa butas yan. Tingnan natin kung may masukat tayo. Saksak ko na muna. Then power on. So dapat dito may masukat tayo. Ayun o. So wala tayong nasusukat mga boss. 0. Pagtawid niyan dito meron 43. Pagdating dito wala. So pag ganyan pwedeng may shortage dyan, o kaya may problema. Bunutin muna natin ulit. Check natin yung capacitor niyan kasi naka-encounter tayo dyan na may shortage. So para hindi na tayo mag-switch, gamit tayo ng analog. Check ko muna to. Analog gamit natin. Check natin itong linya na to. Naka-encounter ako nito shortage dito dati. Ayan o. So saan ba yan? Baka dito yan sa transistor. O gagawin natin, check natin yung mga transistor mga boss. Ito yung mga transistor nya. Ito 551 551 5401. So itong ano, kahit wag na to kasi sa switch lang to. Ito yung pinaka main talaga niya. Tingnan natin yung ano, kung may mga corrosion na. So kung may marami naman kayong ganitong transistor, para hindi na kayo mahirapan, actual lang palitan. Yun ang gagawin natin. Kalasin natin, tas actual natin palitan. Ngayon, pag napalitan na natin ng bago, process of elimination lang yan. Pag hindi gumana, ibig sabihin mababawasan na yung pagpupukusan natin. Kung napalitan na natin dito, di tanggal na yan sa pinagdududahan natin. May mga senaryo kasi na yung transistor, testerin mo sa tester, okay. Pag inaktualan na nasupplyan na, dinaluyan na ng kuryente o voltahe, nagbabago na yung function niya. May mga na-encounter ako na ganun. Kaya gagawin natin, actual natin papalitan. So ito yung apat na to. Yun nga, nagkaroon na ng corrosion sa pinakapuno. Wala pa. Mukhang malinis pa. So actual natin palitan, pero bago yan, testerin muna natin yung ano, yung linya ng capacitor. Ito yun. Wala na yung palo niya na baligtaran, no? Hindi pala kita. Wala na yung ano niya. Testa natin, may resistance siya na baligtaran. So iwan lang natin pag nalagyan natin ng transistor yan. So yun yung unang step natin din. Ano, Si Harvey po naglalaro ng baka ng Yossi.
Okay, saan na ba tayo? May batang makulit yung diode. Ito yung diode niya na senior diode na 6.8. Yan. Okay naman yung senior diode. Ayan. Hindi naman shorted. Then itong resistor, check natin yan sa digital para makita natin kung ilan yung resistance niyan. Ito, maganda kasi ito pa kitang kita. Try nga natin. Kaya ba niyang i-reading? 6.1, balik na rin natin. Parang abnormal yung reading niya. Tanggalin ko muna yung tanggalin natin yung isang pa. So, tama ba itong kinalas natin? 220. Ito 220k. Yan. So sa tester, yan, check natin sa tester kung may reading. Meron, okay naman. 216, 217k. Yan. So good pa siya. Then ano sunod natin na gagawin? Lagyan natin ng transistor 9015, 551, 9014. So meron naman tayo dito ayan o. So meron tayong 9015. Ito 9015. Tapos 9014. Yan. Meron tayo dito dalawa. Tayo. Yan, dalawang 9014, isang 55, 51. So may mga naman siya, may mga palatandaan naman. Kaya madali lang siya sundan. 9014 yan. O sana pagkabit natin ito, one click. Pero kung hindi, hanap ulit ng sira. Ganun lang. Mahaba, nababideo natin. Mahaba na Yan, hinang natin. Gitna muna. Tapos itutuwid na lang natin yan lahat pag puro gitna muna, hinang natin. Then after, itayo natin itong mga hinang nya. Yan. Itayo natin yan. Nahinang na. Siyempre puputulin na natin yung mga sobrang paa. Tapos hindi pa rin umandar, no?
So after mahinang, double check natin yung pagitan ng mga paa kung may nagdikit. Wala. So pwede na tayo mag-testing uli. Range natin yung supply natin sa bolts. Then saksak uli. Ay. Baka may dumikit sa ilalim, wala naman. Okay. Dito, voltahe. Supply uli. Nako, ba? Ay, hindi pala nakakabit mga boss yung ano. Pinalas pala natin. Okay. Power on. Ayun, nag-switch na yung relay. Pati natin meron. Okay na. Nag-switch na yung relay. Nga pala, kahit wala yung selector doon, mag-switch yan pag nakahang. Ito. Nag-switch na yung relay. So, nagpalit tayo ng 4 na transistor lang. Yun. So, paano malaman kung nag-switch na? Hindi nyo naman gano'n narinig. Sukatin natin yung pinaka-supply. Ano itong tester ko? Tama pa yung hawak ko? DC. Tama naman. Yung rod na hawak ko yan. Tama naman. Sukatin natin. Yan, 29 na. So, pag naka-common ground, testerin mo yung isa. Wala kang may reading dyan. Yung kabila, oh, bakit wala pa rin? Dito pala sa kabila. Saan ba? Dito. Common ground tayo. Ayan, 29 volts. Tapos yan, sa kabila wala, sa kabilang pa. Ngayon, dito naman sa sinasabi natin na saan na ba tayo? Yan, dito may masusukat na supply. Ayan, 24 volts ang masusukat dito sa may Zener diode. Asan ba Zener diode dito? Ito, 17. 24 volts yan dito sa capacitor. Ito. So, ayan. So, nag-switch na yung relay. Ilapit natin ang camera para marinig nyo yung switch na relay. Patayin ko muna ulit. Tapos on natin. Ayun, marinig nyo? Oh. Ngayon, isubok naman natin na gagalawin natin yung input selector o kaya ipa-power on natin. So, ganito dapat. Ito isang relay yan . Ito isang relay. Dalawa kasi relay nito. On natin, ayan. Hindi ata nakadiin yung ko. Ano ba ito nangyari sa tester ko? Ayaw gumana. Uy, tester ko. Ayaw gumana ang tester ko. Yari tayo, tester na to. Ayaw gumana. Ayun, sa kabila. Itong isa ayaw gumana. On. Ayan. Pinipihit ko tong nawala. Meron. Itong isa mukhang wala oh. Bakit kaya? So may problema pa tong isang relay.
Ayaw gumana. Sukatin nga natin kung may nakarating dito. Meron naman. Meron. Papunta siya dito. Ay. Ano ba tong ano natin? Hindi siya ganong nagko-contact. Itong isa mukhang wala pa. Ayan o. Kasi itong isa nagsi-switch na. Ngayon, in-off natin, sukatin natin dito. Meron din, okay. So, i-on natin pareho. Baka may natitirang ano. Wala na supply. Wala na. So, wala siyang supply oh. 29. Aha, may problema pa to mga boss. 28, 29. Baka may loss dyan, hanapin ko na lang. Mahaba na yung ano natin, video natin. O tanggalin ko yung relay. So yung isa ayaw pa gumana. O baka sa transistor, kalasin ko muna yun, tapos ayusin ko yung hinang. Yun na lang siguro muna. Paliwanag ko lang, ito ay Concert EV502C. Medyo iba na konti yung design ng relay nito kasi dalawa po yung relay nito. Sa ano, merong A at saka B, kinokontrol nitong selector. So hindi siya katulad ng sa 502 A and B na dito mismo itong grounding, dito mismo dumadaan. Sa kanya naman ginamitan na siya ng relay. So okay siya. At dito yan, tingnan nyo yan. Ito sa time on delay yan. Tapos ito sa sub drive. Tapos ito yung dalawang relay driver transistor. So itong dalawa na to para sa relay na to. Yung dalawa na yan para dito. Ito sa ano, negative at saka positive DC detect. Yan. Yun, tandaan nyo yan mga boss. Ito yung time on delay. Tapos ito switch on sub driver. Ito naman yung pinaka relay driver na dalawa. So dito, nagpalit ako ng isang transistor. Yan, papakita ko sa inyo. Dito, ayan, inayos ko yung circuit kasi medyo natuklap na. Linisan na lang natin yan. Ngayon, gumagana na. Pakita ko sa inyo na gumagana na. Yan. Susukatan natin ngayon dito. Gamit itong tester. Yan. So, saksa ko na. Ay, power on ko na pala. Yan. Yun. Pansin nyo, ang tunog tok-tok. Dalawa. So, malalaman yan dito. Susukatan natin. Ayan. 23. So, kung pag-aaralan nyo yung circuit nya, tingnan nyo ha. Itong dalawa na to magkasama oh. Isang linya lang. Kasi yan yung pinaka-positive. Pagdating dito, tatapon yan dito. Tapos ito yung pinaka-resistor nila oh. Galing dito sa pinaka-supply. Yan. Ayan, titingnan nyo. Pupunta yan dito. Tapos, takbo dito. Diode yan. Diode. Tapos, ito na yung pinaka-positive. Tapos, yung negative naman nila, yung pinaka-negative supply nila, kanya-kanya na yan. Katulad nito, medyo ano lang kasi hindi pa natin gano'n nalinisan. So, papasok yung negative niya dito sa isang pin ng transistor. Tapos, itong transistor na pinalitan natin, dito naman yan. Oh. So, kinat natin yung tatuklap kasi hindi na gano'n kumakapit. Then, nagpalit tayo ng transistor dyan. Siguro mapapayo ko para ano, sa mag-repair ng mga relay section, pwede nyong aktualan agad ng ano, ng transistor. Palitan nyo na lahat para wala kayong agam-agam. Mura lang naman to pag ano. Siyempre pag pinagawa nyo sa technician, hindi porkit 10 piso lang din yung 10 piso lang din yung transistor ang label 50 pesos. Hindi po ganon. Sa pag-repair naman kasi yung binabayaran nyo dyan yung kaalaman. So kung magdi-DIY kayo, hindi porkit nagawa nyo, tapos nagawa din ng technician, dapat libre na. Hindi ganun yung ano, yung takbo ng ano. So, yun nga, magbayad kayo talaga yung ng bubulol ako.
magbabayad talaga kayo ng saktong labor kapag pinagawa nyo sa technician. Kung kaya nyo naman, hindi pwede nyo gawin, pero yun tinatawag na do it at your own risk. So kung masira nyo, di yan, tanggapin nyo. Kung matuluyan nyo, kung mapalaki nyo sira, tanggapin nyo. Kung mapagana nyo naman, di okay. Ganun lang kasimple yan, kasi may mga viewers tayo na medyo makikitid mag-isip. Ginaya daw nila yung nasa video. Anong nangyari? Lumala yung amplifier nila. Kasalanan ko ba yun? Diba? Lagi naman tayo nagpapaalala, pwede nyo gayahin, pero hindi kayo kinukumbinsi na gayahin. Hanggat maaari, kung hindi kayo sigurado sa ginagawa nyo o kulang yung kaalaman nyo, hindi maganda dyan, ipagawa nyo na lang sa manggagawa. Mas sigurado pa. Okay? Mga boss, so ilinisan ko yan, tapos salpak natin, yung testing natin. Balik muna natin sa kaha, yung pinaka board. Subukan na natin. Ayun, gumana na. Volume. May konting sablay na tong ano. Okay. Ano, naipit na naman tong pinaka-wire natin, oh. Okay na. Ay, may tama na yung volume. Oh. Nyati. Oh, may tama na. So ayos na mga boss, yung sa relay ayos na. Yung mga potentiometer na lang kakausapin ko pa yung may-ari kung papapalitan ba nila niyan o ano. Napalitan ko rin to dati, actually ano ko pa nga, o binalutan ko. Kausapin ko na lang.